So, mag-start po tayo sa website, sa part ng user. So, ang una pong lalabas is yung guest page and hindi po siya ma-access ng guest or kapag hindi siya nag-login or mag-sign up. So, click muna natin sign up and then magpo-proceed po siya sa sign up page and then pwede din pong mag-sign up using Google or Facebook. Gumagana po siya. Same with the Facebook link po. And gumagana din siya. And then, kapag clinic po natin si sign up, pupunta po tayo sa sign in page. And then, kapag nag-click ng sign in, so, ang una pong lalabas is promotional ad. So, kapag clinic po natin si shop now, mag-proceed na po tayo sa homepage. So, sa homepage po, gumagana po lahat ng buttons like yung home, and then perfume selections, about us section, and yung contact us, which is nasa baba. So, next po natin is view po natin ang product. So, start po tayo sa product na to. So, sa page po ng Chanel, so makikita po natin is dito po yung picture niya, image niya, product description, image ng product. So, meron din po tayong scrollable part dito which is yung other perfume selections pa po. So, click lang natin. Maganap din po siya kapag clinic. So, Christian Dior, and then Dolce & Gabbana, Victoria's Secret, and Calvin Klein. So, balik muna po tayo sa channel. And then, kapag clinic mo po si add to cart, and kapag clinic mo na yung icon ng cart, is makikita niyo po naka-add to cart na yung product. So, next po is buy now. Click buy now. Mag-load po siya and lalabas po itong checkout page. And then, kapag clinic po sa checkout is pupunta na po siya sa home since hanggang doon lang po ang web design po sa part po ng user. So, proceed po tayo sa part ng admin. So, click lang po natin yung user icon, then click log out. And then, babalik po tayo sa sign in. So, mag-sign in po tayo as admin. Click sign in here. And then, kapag na-click ng sign in, kailangan mo muna i-verify na admin ka. And then, click submit. And then, magpo-proceed ka na po sa dashboard. Then, sa dashboard naman po, pwede mong i-click ang refresh data. Mag-refresh po yung dashboard. And then, meron din po siyang orders part dito. So, click view orders. Lalabas po yung orders section. And then, kapag click po si export orders, mag-proceed po siya or lalabas po ng orders na been exported. So, balik po tayo sa dashboard. Sa part naman po ng product, so click natin manage products. And then, so dito po sa actions buttons niya, kapag click mo si view, lalabas po yung product. And then, product details. And then, kapag click po si edit, lalabas din po yung product details ulit na may changes button sa baba. So, kapag click mo si changes, babalik lang po siya sa product details which is kunwari na save na po yung data or yung inedit niya na part. And then, kapag pinost mo, babalik lang siya dito. So, kunwari kung mag-add si admin ng new product, click add new product, and then, lalabas po yung product form or yung form niya. So, clickable din po yung upload image. Kung mag-upload si admin ng image ng product, and then, click add product. Babalik na rin po siya dito. So, sa part naman po tayo ng customers. So, sa part ng customers, ito na po siya. So, kapag click si export customer data, maglo-load lang siya and then lalabas customer data successfully exported. So, sa reports and analytics naman po, kapag click na rin sa reports, lalabas po ito. So, click lang natin generate reports and then lalabas na po yung reports like sales overview and then yung top product. And then, kapag sa performance matrix naman po, kapag click natin si export data, may export na po ang data ng reports. So, data has been exported. So, yun lang po sa part ng web design. So,
proceed naman po tayo sa mobile. So, sa mobile design naman po, sa mobile design, same lang din po siya sa web design, which is hindi po ma-access ng guest ang page unless mag-login po siya or sign up. So, proceed muna tayo sa sign up. And then, ito po yung sign up page. And then, click lang natin sign up or same po sa sa web design, gumagana din po ang Google and Facebook links sa baba. And then click sign up and then click sign in and then magpo-proceed na po siya ulit sa homepage pero ang unang lalabas po is promotional ad. So click shop now and lalabas na po ang homepage. So sa mobile naman po, ang navigation niya po is nasa left side which is nasa hamburger menu. And then kapag clinic po siya, lalabas yung drop down menu and then magpapakita po dito yung mga navigations like home, perfume selections, about us section. Nandito po sa baba and then contact us. And then proceed naman po tayo sa part ng view product. So click lang po natin sample. Start po tayo ulit dito kay Chanel. And then same lang po sa web design. Scrollable din po yung dito sa baba, sa may part ng you may also like. So try natin i-click si Christian Dior. Lalabas lang din po yung page niya. Dolce & Gabbana, Victoria's Secret, and Calvin Klein page. And then, balik lang po tayo sa Chanel. And then, kunwari po mag-add to cart ka. Kunwari, click natin add to cart. So, kapag click po natin si cart icon, lalabas po yung product na in-add to cart natin. And then, kapag click naman po natin ang buy now, is magpo-proceed po siya sa order summary. So, sa order summary naman po, kunwari, meron na po siyang nakasave si user na address beforehand. So, kunwari gusto niya pong i-edit, kapag clinic po yung edit, ito na po yung form ng add a new address or kapag may babaguhin po siya sa details niya. And then, save changes. And then, lalabas na po yung pinaka-order summary niya sa product. And then, kapag clinic naman, or kapag may babaguhin po siya, click change, babalik po siya sa part ng address. And then, save changes, pupunta ko sa order summary and proceed checkout. Lalabas na po yung payment option. And then, kunwari mag-change payment option po, mapupunta dito sa baba. So, kunwari pipili lang siya ng cash on delivery and then click checkout. Sa pag-click po ng checkout, lalabas po si order placed page. And then, kapag click po ang back is, babalik po siya sa homepage. So, for example po, mag-checkout din po siya ng other items like Christian Dior. Same lang din po, buy now. Ganun din po yung lalabas. Address, save changes, order summary, and then payment. Proceed checkout, and click back, babalik pa siya sa home. So, yan po yung sa end ng user. So, kunwari, log out na po natin. Proceed naman po tayo sa part po ng admin. Sa part po naman ng admin, kunwari, sign in. Same din po siya sa web page. Click sign in, and then, click submit. And then, same din po siya sa part ng user, which is yung navigation menu is nasa gilid din po. And then, pag-load po niya is lalabas po ang dashboard. So, kung nasa dashboard po is yung total revenue or orders, products, customers. So, kunwari po, click natin ang view orders, lalabas po ang orders section. And kapag click po natin ang export data, ma-export na po yung orders data. So, balik lang po tayo sa dashboard. And then sa products naman po, kunwari manage po natin yung products. So, ito po siya. So, sa end po ng mobile, hindi na po namin nagawa yung sa other functionalities ng buttons niya.
So, hindi na po gumagana yung add new product button niya. And then proceed na po tayo sa customers. Sa customers po, same lang, export customer data and lalabas na po itong chart na 'to. So, close lang natin. Babalik po siya dito sa customers. And then sa reports naman po, same lang din po siya sa web design. Kunwari po natin yung reports and then lalabas na po yung sales overview and top product. And then kapag sa performance matrix naman po, kunwari export natin yung data and may export na po siya. So, yun lang po.